So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na. Today is the day kung saan ang ating weekly dose of issue ay lalabas na. At ito po ay maraming salamat sa Season 2, Episode 14 na pinamagatang Responsibility ng Toro Family. Sigurado napakarami nating hihimayin ditong mga stupidong issues. Sigurado po na today is the day kung saan makakapagbigay tayo ng napakatinding tangamometer. Hulaan at tingnan natin kung sino ang makakatanggap sa muka ng tangamometer. Let's make it, man! Ito yung nakita ko na super interesting. Kapag si Mama Marina bumira! Aba, syempre, papansinin ko na talaga lahat. Dapat matuto na rin sila. Kaya, patingin. So dito, pinapakita ni Mama Marie na napaka-samlang kung sa San Pableño, no? Kung sa amin sa San Pablo. Napaka-samlang po ng mga bata dito sa Toro Family. Tulad ni Paye, ni Ika. Dalawang samlang sa Toro Family, si Ika at saka si Paye, syempre. Kung saan mga boss, literal, na namataan talaga ni Mama Marie na merong puntae sa pundo sa panty. Nakakadiri mga boss. Yung pamanding mga ganon, ang baho nun, man. Ibig sabihin, tulad nga ng sabi ni Paye, discharge daw. Okay lang inang mancha yung mga panty ninyo. Oy! Talagang totally malinis. Walang abahid-bahid ng kahit anong lumabas sa pek-pek mo. Tag-ina, mga boss. Discharge nga, hima. Ano ba? Discharge, hima lang. Puntang marumi ang dalawa. So, ibababa dito yung mga marurumi nila kung saan ipapakita yung mga punjo ng mga putang inang shorts, panty. Nastaynan ng regla, ilaw. Hindi po yan regla, kundi sobrang katamaran maghugas ng pukay ni Paye. At saka nito si Ika. Naghihina yung tuhod ko sa hima. Hima. I think yung hima is yung pinaka, yung baktol sa puke. Hindi ko alam, yung hima siguro, ibig sabihin Tito Vince dito is yung pinaka stain galing sa pekpek. Ewan ko, baktol sa puke po. Grabe kadiri, man. Dito may papakita po na panty. Baka utot na basa. Tutot na ba sa Baka tayo yun. Hindi po, mami. Nagugas sa baba ko ng maayos. Ibig sabihin, mga boss, isang beses lang naguhugas si Paye ng puke at saka ito si Ika. So, kita nyo kung gagaano po kabatugan ang mga bata ngayon. To the point na kahit yung maghugas ng sarili nilang puday, nahihirapan sila. Kasi, huwag nyo kalimutan na, kami ay Gen Z. Ang kailangan po sa mga putang inan to ay literal na ibitin po pati warek. Because, ayan ang nangyayari kapag ang mga tolongges ay na-spoiled ng todo. Na-spoiled ng todo ni Queen Tony. Because she's always right. So, gayon, syempre sobrang bait ni Queen. So, wala tayong magagawa kundi makakita ng ganitong klase ng mga bata, ng mga hinayupak, na may mga baktol sa puke, na may mga discharge. Sigurado, tansya ko, ang baho ng mga hayop na to. Ang gaganda lang nila, no, sa aesthetics nila. Tapos pagka yung sa loob na, napakabaho na, mga boss, puta. Imagine kung ano pong klaseng trauma ang inaabot nitong si Kiana dito kay Paye sa tuwing nagsisisiran sila. Grabe to, man. Parang araw-araw siya nasa basurahan. Kung pwede mo namang kinuha na lang. Yun, no? Kadiri, gago. Guys, ang baho ng puke ni Paye. Halata, guys. Grabe to. Putang ina, bigyan nyo to ng iba na to. Safeguard. Guys, magpaulan tayo ng safeguard sa kay Paye. Padala tayo dyan. Puta, bigla akong nasuka. Di pa naman ako natutunawan. Kung hindi man kayo maglilinis at may kasambahay, tignan nyo kung nalinis ba. Yung rep, ginagamit nyo yan, dapat man lang i-check nyo. Kumbaga, ang sitwasyon kasi dito, mga boss, it's all fun and games hanggat sa nabababoy na po ang mga bahay nila dahil sa mga tolongges na mga bata. Sa isang banda naman, may point din si Mama Marie kasi talagang inispoiled to ni Queen Oni. Sobrang bait talaga ni Queen, alam nyong lahat yan. And yan yung isa sa mga problema kaya nagkakaganto sa Toro Family. Kasi lagi na lang siyang mahilig magbigay ng kung ano-ano, mag-provide ng ayos, perfect, laging kung ano. In short, wala pong pagdadaanan na masama itong mga batang ito, kundi yung mga bunganga lang ni Tony, bunganga lang
lang ni Mama Marie, pero hanggang dun lang yon, di ba? Kasi it's for them to be better, much better. Kasi kita nyo naman, no? Panty pa lang, mga damit pa lang, hindi na nila malabhan. Mabubulok pa po yan dyan sa labahan na yan. Ang hirap, lalo na po ngayon, as you can see, pahirapan din sila siguro humanap ng kasama sa bahay. So wala silang choice, kundi sila talaga yung maglaba. Tulad niya sa rep, hindi, siguro, alam niyo yung mga usual na batang ang sarap pag-uuntugin sa pader ng muka, yung mga putang inang bata na pag may kinuha, hindi ibinabalik sa lugar, yung mga bata na pag naghubad ng damit, parang ahas lang, iiwan lang dyan. Alam niyo yun, yung hindi, wala man lang sa ayos, buti pa si Tyronia. Alam niyo yun, kahit maduming damit, itinitiklop dahil tinuruan siya ni Tito Vince. Yung part na yan, that's very positive. Pero itong dalawang to, this is very much shit. Kasi sobrang dalaga na po itong dalawang ito, no? So, I don't know, man. Sobrang nakakadiri. Ang gaganda pa naman nila, pero tangina, ganun silang karumi. Hindi dapat ilagay mo sa plastic o isa ibang lalagyan. Hindi yung dinidikit mo. Alam mo ba pinapatakan niya lahat ng short niya, ng ihi? Hihiyaan nila. Gusto lang niya makansyahan ng kulay dilaw. Iba kasi itong mga to eh. Most likely si Kiana iniisip na okay lang yan. Total naman kami, alam mo yun, nagtitikiman kami, liquid sa liquid. Okay na yan, kahit magkahawahan kami ng kung ano-ano. May point si Mama Marie, but Mama Marie, don't bother kasi ibang klase talagang utak na mga hinayupak na to. Hindi, pinanggigigil mo talaga ako. Talagang pupunta na ako ng palengke. Talagang bibilang talaga kita ng ano. Si Mama Marie dito, mga boss, ito yung tipo ng tao na si Mama Marie talaga yung nagbibigay ng sistema sa Toro family, I think. Because si Queen ay sobrang bait, no? Eto si Mama Marie, mukha siyang hinayupak, mukha siyang dambuhalang kontrabida dito. Pero sa totoo lang, she's giving Toro family a very good and clear system. Na wala na silang ibang gagawin kundi susundin lang. Tapos once na nasunod nila, sigurado magiging okay ang lahat, di ba? Mukha-mukha niya yung nasa Little Mermaid, siya yung octopus, yung matabang demonyo. Pero in this case dito kasi, kahit like legit man, sobrang okay siya. Okay si Mama Marina. Salita, di ba? Because she's doing the right thing, man. She's making the right call, kumbaga. In-explain ko na, te, hindi ako mayaman. Lahat ng bagay na makikita mo sa bahay, kahit simpleng damit, mamahalin, umura, hindi ako mayaman, pinaghihirapan ko yan. Dito, sa banda dito, mga boss, makikita natin kung saan medyo nabuisit na si Queen sa kanyang bagong kasama sa bahay. Unfortunately, ganyan talaga, no? Hindi nila maaabot agad yan kasi syempre hindi naman nila alam kung ano ba talaga yung mahal sa hindi. Sa isang banda, kailangan talagang masabihan. Grabe yan, minsan nangyari yan sa akin, putang ina, sobrang mahal ng t-shirt ko, tapos yung kasambahay ko, isinot sa washing machine, tapos paglabas sa washing machine, puta, lumiit. Putang ina, mukha akong cheerleader, gago. So, sobrang mahal ng t-shirt ko, nasa mga around 5,000 yung t-shirt ko. Simula nun, hindi na ako bumili ng mamahaling t-shirt. Lagi lang ako nakasando white shirt kasi nadala talaga ako 5,000 gun inside the bin. Tapos wala lang pong gagawin ng kasambahay natin, kundi maghihingi lang ng sorry. Yan yung problema. Pero sa isang banda, napapagsabihan naman ng aking mga kasambahay ngayon, perfect na sila. So, ayun nga lang, bago tong kasambahay ni Tony. So, good luck, man. Wala to. It's not gonna be good. Iba ang way noon at ngayon. Pero matuto kayong maglaba ng panty nyo, ng tagus nyo. Makialam sa kalinisan sa paligid ninyo, lalong-lalo na ang daming kumakalat na virus ngayon. Tama, Para pagdating ng panahon na magkaroon kayo ng sarili nyong lugar, hindi kayo magmumukhang tanga. Tama naman ang sinasabi ni Mama Marie dito because it's about the cleanliness. Kunwari malaki ka na, nadala mo yung pagiging dugyot mo, walang nagsasalita sa'yo, walang nagiging Mama Marie sa buhay mo. Pagdating ng pagkakataon at ikaw ay may bahay ka ng sarili, putang ina, nakakahiya na yung mismong mga kaibigan mo yung makatotok sa back mo at sasabihin napakasamlang mo, nakakadiri kang tao dahil ganito yung bahay mo, ganyan yung bahay mo, pumapasok ka sa bahay mo na nakasapatos, you know, that's super bullshit, man. Sobrang dumi mo, dugyot mo. So I hope meron kayong natutunan dito because ako rin, isa din ako sa tulad ni Mama Marina, sobrang linis ko sa bahay. Ayoko po talaga ng maduming bahay. Totoo lahat to sinasabi niya. I agree, man. Nagiging weekly routine na namin yung magbawas ng yaman sa SNR. Fuck you! So, bali, nag-SNR ulit sila Mami Oni, sila lahat. So, para po kay Paye, SNR na po yung pinaka-top. So, nagbabawas daw siya ng yaman sa SNR. Putang ina mo, Kapaye ka talaga. At least, hindi nagbabawas ng baktol sa puki.
Mas okay po magbawas ng kayamanan sa SNR kaysa magbawas ng baktol sa puke. Delikado yan. Magkaroon pa ng sakit sa dila yan si Kea. Hindi sa pangingialam, pero mangingialam na talaga ako. Meron akong mga bagay na gusto sabihin sa'yo, katulad sa pag-aalaga mo sa mga bata. Nabalitaan ko si Dodong, pinabakunahan mo ng may sakit. Medyo tanga po dito si Papi talaga. Sobrang tanga ni Papi magpalaki ng mga bata. Although, luckily, super silang safe, super silang healthy. Maraming salamat sa Fowler Sisters. Pero sa isang banda, para sa akin, hindi mo dapat pinapaturukan ng bata na may sakit. Clear yon. Before even going to the clinic, tinatanong pa yan ng doktor, may sakit ba? Nagkasakit pa the last few days? Ganito, ganyan. Kasi if yes, then hindi nila itutuloy yung turok. Ewan ko ba sa tangang to si Papi. Ang weird nito. So, pero may point din siya, si Papi actually. Kasi sinasabi niya na aalis nga sila, maraming viruses. Pero ewan ko, in this case, kayo ba? Kanino kayo? Kasi para sa akin, mas tama si Mama Marie at si Queen Oni para sa akin. Kasi para sa akin, ang Fowler Sister ay mas tama sa part na to dahil, syempre, mga boss, mas mahalaga na kapag ka hindi okay 100% ang bata, wag mong papabakunahan. Pangit yon, man. Legit, hindi. Kasi syempre mahina ang immune system ng bata. So automatically, somewhere down the line, lalo lumala yung sitwasyon ng bata. Hindi ba niya naisip na nakaka-apekto yun sa baby? Sinong kilala yung buntis na nakadapa? Ang laki-laki ng tiyan. Sino? Sa totoo lang, kung mapapansin nyo mga boss, hindi naman sa nakekeelam ang Fowler Sisters sa mga galang o sa mga tao dito. No? It's just that, stupid little things, hindi nila magawa ng ayos. Hindi naman sa pakiangailam, pero dapat logic na to. Tulad yan, dumada pa, parang tanga, di ba? Alam mo yon, this is super normal, super obvious na to, Papi, na sobrang tanga mo. Dito pa lang makikita nyo talaga na hindi po sila nagkaroon ng magulang, ng presence ng mga magulang. Kasi even yung mga small little details in life, hindi nila magawa ng ayos. Tulad niyan, buntis, dadapa. Guys, what the fuck, man? Sobrang normal lang na hindi ka pwedeng dumapa as buntis ka. Dito rin makikita kung gaano ka under the puke ang kanilang mga asawa kasi hindi nila masabihan ng kanilang partner na huwag kang dumapa kasi putang ina, delikado yan. Diyan yung makikita, wala pong betlog ang mga lalaki sa Toro family. Real talk yan. Ewan ko lang si Charis Pempenko, pero sa tingin ko, isa pa yung tanga. Ako, matey, nagmamadali pa man din ako. Bakit ba ako part talaga ng pag-prepare nito? Dahil kami ay part din ng Urban Smiles Dental Clinic family. Yun talaga ang nag-surprise kay Meme Vice Ganda. Tama. Urban Smiles for real. Siya din po, si Doc RFD rin na may gawa ng ngipin ko. Anyway, mga boss, eto na. Dito na tayo sa part ng Tangamometer in 3, 2, 1, let's go! Welcome mga kahombre ko sa Damakagago Show, kung saan tunghayan natin kung sino ang pinakatanga sa buong reality show na ito. Meron po tayong level 1 to 10 ng Tangamometer na binuo ko. Okay? Tunghayan natin kung sino ang pinakatanga sa episode na to. At syempre, all hail our new Tangamometer! So, welcome mga kahombre ko sa Tangamometer. So, today, ito talaga yung pinakamalupit. And sino ba talaga ang nanalo ng Tangamometer? Siyempre, wala nang iba, kundi ang legend of legends ng pagkatanga. Walang iba, kundi si Paye! Alam nyo mga boss, ito ay weird. Sobra po ang baboy ni Paye. Sobrang baboy ni Paye. Hindi ko talaga in-expect na pati yung putang inang paglinis, paglaba, inutusan pa siya ni Mama Marie kahit naka-nails ka. Pwede kang magkusot ng ganito o putang ina mo para lang matanggal yung baktol dyan sa putang inang panty mo. Ha? Na may konting hinang ng baktol na may konting mayo. Tangina, napakasimple na lang ng gagawin mo, Paye. Iaayos mo na lang yung panty mo. Lalabahan mo lang dahil medyo nakakahiya yun. Lalo na at ikaw ay 18 and above na. Putang ina ka! Nako, ngayon lang ako nakarealize. Bakit ganito?
Ang sama talaga ng sitwasyon ng panahon sa'yo, Paye. Kasi imaginein mo, ikaw yung tanga na naging tao. Tanga na nagkaroon ng mata, ng tabinging ilong, ng bibig, ng tenga, at syempre, ng baktol sa puke. Ay ikaw yung tangang humihinga. Ikaw yung taong tanga. Putangina. Eto pa yan, ha? Sobrang crazy, somewhat, hindi mo pa maisip na kapag ikaw ay may kinuha, dapat ibabalik mo. Kapag ikaw ay may ginawa, dapat aayusin mo yung ginawa mo. Normal na yon. Wala na yun sa puntos ng buhay natin na hindi mo dapat ginagawa. Instead, ikaw, balikwas to mga boss. Ang kailangan niya sa buhay niya ay maging tanga. The more na maging tanga siya, the more na magiging sikat siya. Yan yung idea ni Paye. Wala tayong magagawa. Tanga is tanga. For life. For real. Yay. Isa pa. Sa tansya ko, mga kahombre ko, sobrang busy mo na magpaganda. Nakakalimutan mo na madalas na maghugas ng puke. Isipin nyo to, mga boss, ha? Tangina, sabi nga ni Mama Marie, bakit hindi mo magawa na magpalit ng panty 3 times a day? Putang ina, kailang beses ka magpalit ng panty, isa lang? Gago ka ba? Pati panty liner mo susuko na sa putang inang baktol sa puke mo. Shit. Pero believe din ako sa putang inang jowa nito si Paye, si Kiana. Paano mo nagagawa yan? Napakatindi naman ng dila mo, malaahas. Paano mo nagagawa na trabahuhin si Paye, knowing na may baktol na lumalabas sa putang inang puday niya? Panty nga hindi ginakaya. Panty nga nagkakamantsa. Yung dila mo pa kaya nabobo ka? Grabe! Paano mo nagagawa to? Putang ina. Naniniwala ba kayo na love don't cost a thing? Tangina, love does cost a lot. Putang ina, pagka nagka-cancer ka sa dila at ginupit yan dila mo, ayup kayo. Ay, nako. Yeah, you win. Tangamometer is yours.